Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Niva na atira sa Linasin, San Marcelino, Zambales, kasama ang live-in partner ko at dalawa naming anak. Sa totoo lang, mahilig kaming pamilyang makinig sa mga kwentong katatakutan nyo. Naging dagdag family bonding na nga rin namin. May nais po akong ibahagi sa inyo na matagal nang nangyari. Bata pa ako noon. Namulat ako sa kwento noon na matagal na rin palang ginagawa ng ibang tao na nagtatrabaho sa punerarya. May business yung tito ko noon sa Antipolo, isang funeral service. Maliit na negosyo lang yon, hindi siya kasing sikat na mga funeral services ngayon. Doon din nagtatrabaho si tatay bilang embalsamador. Tapos minsan, nagpupunta ako doon kasama yung mga pinsan ko. Hindi kami pumapasok sa loob. Hanggang doon lang kami sa bentahan ng mga funeral items, katulad ng mga kabaong at yung patungan ng ilaw. Kaya bata pa lang, parang hindi na kami takot makakita ng ganung mga bagay kasi nga nasanay kami. Yung anak ng tito ko na mas matanda sa akin, si Ate Jamika, siya yung madalas na kasama ko. Tapos minsan, pinaglalaroan niya yung mga binibenta nila. Basta makulit siya, kaya palagi kaming pinapalayas doon at pinapagalitan na wag nang bumalik kung magiging makulit lang. Pero wala pa rin, kasi alam niya na sila ang may-ari nun. Kaya tingin niya rin sa sarili ay parang boss. Isang araw, tag-uulan nung panahon na yon. Dapat uuwi na kami ng hapon. Kaso dahil sa lakas ng ulan ay nagstay muna kami. Bigla ba namang may naisip na kalokohan itong si Ate Jamika. Sabi niya, pumasok kami sa isang kwarto kung saan doon nga yung ine-embalsa mo. Walang tao noong mga oras na yon dahil nasa labas sina Papa at nagsisigarilyo. Ako naman, go lang sa trip niya sa buhay. Nagkakatakutan pa nga kaming dalawa dahil sobra naman talagang nakakatakot sa loob. May ilaw naman pero alam niyo yung sobrang dilim ng paligid. Luma na rin kasi pati yung mga gamit. Si Ate Jamika parang wala na atang kinatatakutan sa buhay. Habang ako naman aya ng aya sa kanya na umalis na kami dahil baka kako multuhin kami o kaya biglang pumasok sina Papa at mapagalitan kami. Pero wala lang sa kanya. Ayaw niyang lumabas. Natutuwa pa siya at nagpapanggap na may iniimbalsa mo. Basta lahat na ng klase ng kawirduhan, ginawa na niya. Hanggang sa may narinig kami nag-uusap sa labas. Mukhang papasok na sila sa loob. Ang ginawa ko, hinila ko si ate para magtago kami doon sa may likod ng parang drawer na pinaglalagyan ng mga gamit pang imbalsamo. Naririnig lang namin yung usapan. Sina Papa yon. Tapos mga tao na hindi namin kilala. Pinag-uusapan nila yung bangkay daw ng lalaki na nasagasaan. Na hit and run daw yon at walang pagkakakilanlan. Mukha rin daw batang hamog, kaya baka wala ring pamilya na naghahanap. Doon, naisip ko kung anong ginagawa sa bangkay ng mga taong namamatay na wala namang kamag-anak na kukuha. Hindi rin naman daw nila pwedeng ipalibing yon dahil bayad pa lang sa binibenta nilang kabaong ay mahal na. Doon ko lang dinalaman kung anong ginagawa nila. Narinig kong pinag-uusapan nila na may tatawagan para kunin yung bangkay. Binibenta pala nila yon sa mga estudyante na nag-aaral ng medisina. Matapos kong malaman yon, nagtatanong na ako palagi kay Papa kung bakit nila ginagawa yon. Ang sabi nila, para dagdag kita rin daw at wala naman silang gagawin sa bangkay. Hindi naman nila pagkakagastusan yon para ilibing. Nakalimutan ko na kung anong tinawag nila sa ganoong gawain. Pero madalas daw talaga na may contact sila sa mga school na kinakailangan ng bangkay ng tao para siguro sa mga pinag-aaralan nila. Ilang beses ko na rin na-witness na meron talagang bentahan ng mga bangkay. Ang sabi nga nila, mas malaki daw ang kita kapag ganon. Medyo bata pa ako noon. Kaya hindi ganoon kataas ang simpatya na binibigay ko. Naging open na rin si Papa na pag-usapan yon kasi hindi rin naman ako tumigil na magtanong. Para na naging side business na nila yon.
Kasi marami daw talagang mga bangkay na hindi na nakukuha sa kanila o yung walang mga kamag-anak na nag-claim. Meron pa minsan na mag-asawa na pumunta ng punerarya para doon sa anak nilang bata pa. Halatang naghihirap sila. Nakiusap sila noon dahil wala nga silang maipambabayad. Pero kahit ano namang gawin, ang negosyo ay negosyo. Kaya hindi rin pumayag yung tito ko na magbigay ng free service. Hindi ko lang sigurado kung wala bang nakukuhang assistance mula sa gobyerno nung panahon na yon o pahirapan din talaga silang dapitan. Hanggang sa pumayag na lang ang mga magulang nung namatay na bata na ibenta yung bangkay ng anak nila. Nakakalungkot na nakakatakot kasi parang kahit sa bangkay na lang ng mga namatay, parang wala pa rin katahimikan. Hanggang ngayon, andoon pa rin ang punerarya sa pag-aari ng tito ko. Ang namamahala na doon ay si Ate Jamaica at yung asawa niya. Minsan, tinatanong ko yung pinsan ko kung laganap pa rin ba yung bentahan ng bangkay sa punerarya nila. Ang sabi niya, ganun pa rin daw ang kalakaran at walang nagbago. Dahil sa punerarya nila dinadala yung mga nasasagasaan lang sa kung saan at yung mga taong hinihinala nilang palaboy na sa kalsada. Patuloy pa rin daw ang ganoon nilang klaseng negosyo na mukhang kahit sa paglipas ng panahon at kung merong nangangailangan ng mga cadavers, lalo yung mga medical school, ay hindi na yon mawawala pa. Hindi man ito yung typical na ghost stories, pero sana sir ay mabasa at maibahagi nyo pa rin sa channel. Maraming salamat po. Magandang araw o gabi po sa lahat. Tawagin na lang akong Chard, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyang naninirahan sa Quezon Province kasama ang asawa at anak ko. Tulad ng karamihan ay nadiscover ko itong channel nyo dahil naghahanap ng mapapakinggan. Maraming kababalaghan na ang naranasan ko. Pero isang kwento ang hindi ko makakalimutan sa lahat na magpasa hanggang ngayon, palagi pa rin na pag-uusapan. Binata pa lang ako nang mangyari sa amin to ng kaibigan ko. Galing kaming Maynila, nagtatrabaho noon bilang construction worker. Pero nang matapos na ang kontrata namin, nahirapan na kaming makahanap ng trabaho dahil mahigpit na ang ibang kumpanya. Wala na rin yung amo namin noon dahil namatay. Problemado kami ng kaibigan ko kung paano kami mabubuhay sa Maynila nang wala kaming trabaho. Doon kami nakakilala ng isang matandang babae na nag-alok sa amin na magtrabaho sa Quezon Province. Liblib na lugar yung napuntahan namin, pero libre ang lahat. Libre yung pagkain at pabahay. Hindi rin daw sila mahigpit kung gusto naming mag-leave. Sumama kami sa matanda kahit na hindi naman namin alam kung ano bang trabaho ang meron doon. Nang maarating kami, saka lang namin nalaman na magiging embalsamador kami. Siyempre, natakot kami nung una dahil sino ba namang gustong gawin ang ganoong trabaho. Umatras pa nga kami nung una dahil nga takot kaming pareho ni Kevin, yung kaibigan ko. Pero kinausap kami ng matanda. Sinabi niya na kung babalik kami ng Maynila, tingin ba namin ay makakahanap pa kami ng trabaho? Mahal ang mga bilihin doon, mahal ang upa ng bahay. Hindi katulad sa trabaho namin na wala kaming ilalabas na pera. Buo pa yung sahod na makukuha namin. Dahil nga napaisip at desperado din, napagpasyahan namin ni Kevin na gawin na lang namin kahit ilang buwan lang para sana makaipon kami ng pera na magagamit namin kapag balik namin ng Maynila. Yung funeral service nila, nakakapagtaka na halos 3 kilometro ang layo mula sa bayan. Kadalasan kasi, ang lokasyon ng punerarya ay doon sa medyo maraming tao para kita. May mga nakatrabaho kami doon na kinuwento nila yung mga karanasan nila. May ilan na umabot na ng taon at parang unti-unti na lang nilang nasisikmura ang lahat. Pinag-training naman kami habang nasa trabaho. Nahirapan kami nung una dahil dilat mata naming tinitingnan ang katawan ng mga bangkay na iniimbalsamo namin.
Bumaliktad talaga yung sikmura namin at mukhang naiintindihan naman nila na kapag nakakaramdam kami ng ganon. Gabi-gabi kaming hindi makatulog kasi tuwing pipikit, naiisip ko kung paano namin wakwakin ang tiyan ng mga bangkay. Gusto na nga namin sumuko nun dahil nga nilalagnat na rin kami. Sobrang hirap pala ng ganong klaseng trabaho. Hindi pa kami sanay. Kaya saludo kami sa mga kasamahan naming binibasic lang yung pag-iembalsamo. Minsan, sinasama ako kapag maghahatid kami ng patay kung saan yun ibuburol. Liblib na lugar kaya medyo hirap kaming makaraan kasi yung iba lubak talaga. May isang patay kaming dinala sa bahay nila. Malayo tapos inabutan pa kami ng ulan. Pabalik na sana kami, kaso nagpatila pa. Ako at yung driver lang yung magkasama. Dapat nga isasama din si Kevin pero masakit daw ang tiyan niya nun, kaya ako na lang ang nakasama. Nagpaalam yung driver na iihim muna siya. Ako yung naiwan sa sasakyan. Normal naman ang lahat nung una, hanggang sa nakaramdam ako ng kakaiba. Nanlamig yung buo kong katawan at kinilabutan. Talagang nagtaasan yung mga balahibo ko. Hindi ko alam kung normal ba yon dahil sa panahon. Isinantabi ko muna. Hanggang sa naramdaman ko na lumamig sa bandang batok ko. Nakaaninag ako na parang may tao sa likuran ko. Agad naman akong napalingon pero wala. Natatakot na ako nun dahil ang tagal ng kasama ko. Nang maabalik kami sa punerarya, hindi ko yun sinabi dahil baka magmukha akong siraulo. Hindi ko alam na hindi lang pala yun ang mararamdaman ko. Napapadalas na yung may mga gamit kaming nahuhulog ng kusa kapag nag-iembalsamo kami. Tapos nanlalamig at kinikilabutan din. Napapadalas na nakakakita kami ng mga biglang dumadaan kahit wala namang ibang tao. Kahit na malinis ang paligid, nakakaamoy kami ng malansa na parang may dugo pa rin. May kinukwento yung mga katrabaho namin sa nararanasan nilang kababalaghan. Pero nasanay na lang daw sila. May sinasabi pa sila na minsan daw may batang umiiyak dun malapit sa banyo. Yung banyo pa naman namin, sira yung ilaw sa labas. Pinipilit ko na lakasan ang loob dahil sabi nila kapag lalaki, dapat matapang. Hanggang sa nangyari ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sobrang sakit ng tiyan ko. May iniimbalsamo kami noon na isang matandang babae. Nagpaalam ako sa mga kasama ko na magbabanyo muna. Papunta pa lang ako sa CR, nanindig na ang balahibo ko. Ewan ko ba kung dahil sa sakit ng tiyan o sa iba pa. Habang nasa banyo ako, naarinig ako ng batang umiiyak. Yung batang humihikbi. Tapos maya-maya, iiyak na naman. Takot na takot ako nun. Ewan ko kung ilang beses akong nagdasal nun. Nang matapos, umiiyak pa rin yung bata. Nagmamadali na ako dahil ayaw kong makita. Nang biglang namatay ang ilaw sa banyo habang naguhugas ako ng kamay. Sakto na pagbalik ng ilaw, nakatingin ako sa salamin. Doon ko nakita yung batang umiiyak. Nanigas ako noong mga oras na yon dahil hindi ko alam ang gagawin. Hindi ako makatakbo at makasigaw. Simula nang mangyari yon, palagi na akong takot magpunta sa banyo. Pero hindi lang naman yun yung nakikita at nararamdaman ko. Yung para bang may iba't ibang mga kaluluwa na hindi matahimik doon sa punerarya. Siguro yung mga kaluluwa na hindi pa rin matanggap na patay na sila. Mga 1 taon lang yung tinagal ko doon. Umalis na rin ako para maghanap ng ibang trabaho. Habang si Kevin naman, naasanayan na at naiwan doon. Doon ko lang dinalaman na mahirap pala ang ganong klase ng trabaho. Dahil bukod sa humahawak sila ng bangkay, minsan ay may nagpaparamdam pa. Siguro ay hindi lang talaga para sa akin ang pag-iembalsamo. Hi sa inyo, Boss Bob.
Ako si Jasper, taga Sorsogon. Dahil sa hilig ko sa pakikinig sa mga horror stories, madalas akong tambay sa channel nyo. Naalala ko lang bigla yung nangyari sa aming magkakaibigan noon nung first year high school pa lang. Mga 15 years o mahigit na rin to nangyari. Hindi may iwasan na sa ganyang edad, lahat na ng klase ng kalokohan ay magagawa. Masyado kaming pasaway noon at talagang walang kinatatakutan. Noon, sa school namin, may mga grupo-grupo. 5 kaming magkakaibigan, lahat palaging napapag-guidance dahil madalas kaming magkating classes. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin kami natitigil sa mga kalokohan. Isang araw, nagkaroon ng school event. Walang klase, pero bawal pang umuwi. Gusto na naming lumabas pero naboboring na kami sa event. Ang ginawa namin, dumaan kami sa likod. Dilagyan na ng harang yon dahil nga maraming kabataan ang dumadaan doon. Nakalabas kami. Tamang gala lang. Hanggang sa nakarating na kami doon sa isang parte ng lugar na inabandona na ang mga bahay at ibang gusali. Naasarado yun dati, pero nung napadaan kami, pwedeng makapasok sa loob. May pinasukan kaming isang abandonadong punerarya. Luma na yung nakalagay sa taas na funeral services, pero nababasa pa rin. Ang kwento sa lugar na to, binaharaw yung parte na to kaya maraming namatay. Nagbibiruan pa nga kami na baka may multo na biglang humila sa amin. Panay lang kami sa tawanan. Sobrang tahimik ng paligid. Mga boses lang namin na nagtatawanan at taga-asaran ang maririnig. 2 palapag yung punerarya na yon, pero sa baba lang muna kami naglibot. Medyo may kalakihan kasi. Halatang luma na kasing pader meron ng mga crack. Tapos yung mga gamit mukhang nababad talaga sa baha noon. May mga kabaong pa kaming nakita pero sira-sira na. Nagtutuksuhan pa kami na humigaron yung kaibigan namin si Cedric. Hindi naman siya takot kaya ginawa niya. May isang kwarto kaming pinasukan. Mukhang yun yung lugar kung saan nila iniimbalsamo ang mga patay. May higaan doon, 2 yon, parang gawa pa nga sa bato. Tapos sa gilid, may mga gamit na kinakalawang na rin. Nagbiro si Cedric. Humiga siya, tapos ang sabi niya na imbalsamuhin kamo namin siya. Nagbiro ako noon na paano namin magagawa yon. Puro kalawang na yung mga gamit. Tawanan lang kami. Hanggang sa pinakailaman na namin lahat ng gamit nun. Binuksan namin yung mga drawer, tapos may nakita kaming mga garapon na may lamang lumang tubig o anumang likido yon, pero nilulumot na. Ginawa naming biro ang lahat. Hanggang sa bigla na lang kumapit ng mahigpit sa akin si Cedric. Nagtaka pa nga ako kasi iniisip ko na baka may katarantaduhan na naman siyang gagawin. Pero sabi niya na ang bigat daw ng batok niya at para siyang nahihilo. Binatukan ko pa nga siya dahil akala ko ay nagbibiro lang. Tapos maya-maya, bigla na lang siyang natumba. Akala namin ay joke lang. Tapos bigla siyang gigising para gulatin kami. Sinipa ko pa nga siya para bumangon. Nung dumilat siya, nakita naming lumaki yung itim ng mata niya, tapos namumula na parang lumalabas yung mga ugat. Kinabahan kami nung una, pero di namin pinahalata. Hanggang sa bigla na lang siyang nagwala. Nagsisigaw at nagsasalita siya sa iba't ibang boses, tapos malalim yon. Sinabi ng kasama namin na baka sinasapian na siya. Doon na kami humingi ng tulong. Mabuti na lang at may malapit na bahay na andoon lang, kaya nakaresponde sila sa amin. Ang lakas nga ni Cedric noon at nagsisigaw siya. Kahit na 5 tao na ang humahawak sa kanya. Hirap na hirap sila noon. Doon lang ako nakaramdam ng kakaibang takot kasi first time ko lang makakita ng taong sinasaniban. Kahit yung boses niya kakaiba, pati nga yung mukha niya halos hindi na makilala. Parang ang daming kaluluwa na salit-salita na dumadaan sa katawan niya. Yung ganun bang pakiramdam?
Ilang sandali pa, nagtawag na sila ng pari sa may malapit na simbahan. Hindi na namin nakita yung ginawa dahil pinalabas kami. Andoon na rin yung principal ng school namin at galit na galit. Siguro mga 1 oras din ang tinagal ng ginawa nilang pagpapaalis ng sapi sa kaibigan namin. Inilabas na lang siya kasama nung pari pero wala siyang malay. Narinig ko pa na sabi ng isang matandang babae na meron daw dati na sinapian na noon. Kaya nga pinagbabawal na nila na pumasok sa loob dahil nga bukod sa luma at may tendency na gumuho, may mga masasamang espiritu at elemento ng gumagala roon. Last time daw, may magkaibigan na nag-ghost hunting na nagpunta roon. Tapos isa sa kanila ang sinapian. Ganoon sa nangyari kay Cedric. Kinanong kami kung ano bang ginawa namin sa loob. Kinuwento namin ang lahat. Ang sabi, malamang ay nabulabog yung mga espiritu o anumang elemento ang naroon. Bukod sa ingay, ay pinaglalaroan pa namin yung mga gamit. Hindi man lang daw kami kinilabutan dahil kahit doon sa mga agamitan sa pang-iempalsa mo ay pinaglaruan namin. Marami raw kasing namatay sa lugar na yon. Bukod sa pagiging punerarya, marami na ring bangkay ang nahiga doon sa hinigaan ni Cedric. Nung ginawa niya raw yon, parang binigyan niya ng access yung mga kaluluwa, masasamang espiritu o elemento na pasukin yung katawan niya. Matapos nun ay pinatawag ang mga magulang namin at pinagalitan kami. Pinugbog pa nga ako ng tatay ko pag uwi dahil wala raw akong respeto sa mga namayapa na. Nang mangyari din yun sa amin, tumigil na kami sa pagtakas sa school at hindi na rin bumalik sa lugar na yon. Hindi rin naman nagtagal ay giniba na yung punerarya at napalitan ng paupahan. Pero bali-balita pa rin na meron pa ring mga nagpaparamdam sa lugar. Yung kaibigan ko naman na nagkaroon na ng trauma, kung dati hinihigaan niya yung kabaong ng pabiro, ngayon ay naninigas raw yung katawan niya kapag nakakakita ng kabaong gamit sa pang-embalsamo at mga patay. Alam ko na dala ng kabataan, pero wala talagang magandang maidudulot ang pagiging pasaway. Ito lang boss ang kwento. Sana ay mapasama nyo to sa i-record nyo. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako pala si Joanna, isang OFW at nagtatrabaho sa isang garment factory dito sa Cambodia. Isa po ang channel nyo sa palagi kong pinakikinggan, lalo na kapag nasa trabaho. Pantanggal homesick na rin dahil miss ko na ang Pilipinas. Naalala ko lang kasi ang mga kwento sa amin tuwing gabi nung nasa probinsya pa ako nung kabataan. Tuwing nakikinig ako sa inyo, naaalala ko yung pangyayaring nakita mismo ng mga mata ko. Pasintabi na po agad dahil masyadong maselan o masasabi kong nakakadiri itong kwento. Bata pa lang ako noon, sinasama na ako ni Lola sa kung ano-anong trabaho. Ang lola ko kasi ang nagpalaki sa akin dahil nung naghiwalay ang mga magulang ko, sumama sila sa kanya-kanyang mga pamilya. Habang ako naman na nag-iisa nilang anak ay naiwan kay Lola na ina naman ng tatay ko. Mabait si Lola, masipag, kahit na may katandaan na. Malakas pa rin siyang dumiskarte sa buhay. Marami siyang alam gawin, kaya minsan may mga taong kusa na siyang hinahanap kapag may ipapatrabaho sa kanya. Sa lahat ng trabaho na ginagawa ni Lola, talagang kasama ako. Pero may isa siyang trabaho na hindi ako pwede. Tinanong ko siya noon kung ano bang dahilan kung bakit bawal ako. Pero sinasabi niya lang na hindi ko raw maiintindihan. Sa Leyte pala ito naganap, Sir Bob. Probinsya ng angkan ni Lola. Curious talaga ako kung bakit ayaw ni Lola. Kasi nag-alala rin ako na baka mahirap o kaya mapahamak siya. Gusto ko siyang tulungan noon, pero matigas si Lola. Ayaw niya akong isama.
Palagi pa nga niya akong tinatakot sa trabaho niya na yon na bawal ang mga bata dahil may mga nakakatakot daw na nilalang. Alam ko naman na laganap sa lugar namin yung mga aswang pero hindi ako naniniwala sa mga yon. Minsan, nakakatakot lang kasi base sa mga kwento nila ay kumakain daw ng tao. May mga narinig din akong sinasabi nila na may inaswang daw na buntis. Pero kasi ako, hindi naniniwala hanggat hindi ko pa nakikita. Bali 3 pala kaming naatira sa bahay. Si Lola, ako, at yung panganay niyang anak na si Tito na hindi na nakapag-asawa pa. Kapag wala si Lola, kami lang ni Tito ang naiiwan. Kaso madalas na wala si Tito kasi andoon sa mga barkada niya at nakikipag-inuman. Kailangan umalis si Lola kasi nga pupuntahan niya yung trabaho na bawal ako. Gabi na nun, magiging mag-isa lang ako sa bahay. Ayaw kasing umuwi ni Tito at ayaw akong iwan ni Lola na mag-isa lang. Laganap na rin kasi ang krimen sa lugar namin. Wala siyang nagawa nun kundi ang isama ako. Pero ang sabi niya sa akin na kapag andoon na kami, uupo lang ako at huwag akong maglakad-lakad sa kung saan. Binalaan niya rin ako na kahit anong marinig ko ay hahayaan ko lang. Ako naman sumang-ayon. Pumunta kami sa isang punerarya sa bayan. Tapatan ang punerarya doon sa lugar na yon. Sa abilang punerarya may nakaburol, habang doon naman sa pinapasukang trabaho ni Lola ay nakasarado. Pinaupo ako ni Lola sa isang gilid, tapos inulit niya sa akin yung paalala niya. Iniisip ko pa nga nun na yun lang naman ang trabaho ni Lola. Bakit naman hindi pa ako pwedeng sumama? Inisip ko na lang na baka kasi nakakatakot din dahil mga patay na tao ang inaasikaso niya. Pumasok si Lola sa isang kwarto. Narinig ko yung usapan nila nung isang babae na may kinuha raw na bangkay. Siya raw ang mag-aasikaso. Tahimik lang ako nakaupo. Gabi na nun, kaya hindi ko rin napigilan ang antok. Kung sakali man nauuwi na kami, alam ko namang gigisingin ako ni Lola. Habang mahimbing ang tulog ko, bigla akong nagising dahil sa ingay na narinig. Nagulat pa nga ako dahil ang ingay ng nahulog na gamit. Tumingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao, tapos wala pa si Lola. Mukhang hindi pa siya tapos kasi nga maingay pa rin sa loob ng kwarto na pinasukan niya. Inip na ako nung mga oras na yon. Hindi ko rin alam kung anong dahilan para suwayin ko ang utos sa akin ni Lola na huwag akong tatayo. Siguro dahil bata pa, kung anong maisip yun ang gagawin ko. Pasimple akong sumilip sa pinto. Nakauwang kasi yun, kaya hindi rin ako nahirapan. Tinitingnan ko lang kung paano magtrabaho si Lola. Pero nagulat ako sa nakita. May ilang mga tao sa loob ng kwarto na yon. Tapos parang may kinakain silang hilaw na pagkain kasi nakikita ko yung dugo. Muntikan pa nga ako mapasigaw noon nang nakita ko yung mukha nila. Nakakatakot. Hindi ko alam kung paano i-explain pero mukha silang tao. I mean, tao naman talaga sila. Pero yung mukha nila parang katulad ng sa hayop. Tapos matatalim ang mga kuko at may pangil. Gutom na gutom silang kumakain ng madugong pagkain. Naamoy ko rin na malansa. Medyo nasisikmura ko pa noong mga oras na yon kasi hindi ko rin alam kung ano yung pinagpapiestahan nila. Ilang sandali pa, nakita ko si Lola. Tumating siya. May dala siyang stainless na palanggana. Tilapag niya yon sa harapan ng mga gutom na kakaibang nilalang. Para silang hayop na nagkakagulo na naman. Nang makita kong parang laman loob yun, doon na ako nasuka dahil nakita ko rin ang isang bangkay ng tao na duguan na nakapatong sa lamesa. Hindi ko na napigilan ang sarili dahil doon mismo sa harap ng pinto ako subuka. Hindi ko alam kung nakuha ko ang atensyon ng mga yon pero lumabas si Lola ilang sandali lang. Pinalo pa nga niya ako dahil sinabi niyang hindi ako nakikinig sa kanya. Umuwi na rin kami matapos nun. Naririnig ko pa nga na pinapagalitan siya ng babae dahil bakit pa ako isinama. Umiiyak ako noon habang umuwi kami
Kasi grabe yung nakita ko. Hindi naman na nagsinungaling si Lola at pinaliwanag sa akin na mga aswang daw yon at kasama daw yon sa negosyo ng punerarya. Kaya ayaw niya akong isama dahil ayaw niyang malaman ang ginagawa niya. Yun daw ang klase ng mga aswang na kumakain ng mga laman loob ng mga patay. Matagal na palang may ganoon sa punerarya pero pilit lang tinatago ng pamilya ng may-ari. Pakiusap lang ni Lola sa akin ay huwag kong ikukwento sa mga kalaro ko, kay tito at maging sa mga kakilala ko yung nasaksihan ko at yung kinuwento niya. Nangako naman ako noon kay Lola dahil nga bata pa at natatakot talaga ako na kapag nalaman ng iba baka kung anong gawin nila kay Lola o may consequence yung gawin ko. Hindi pa rin tumigil si Lola sa trabahong yon dahil malaki raw ang pasahod sa kanya at bibihira lang naman niyang gawin yon. Hindi raw kasi sikat yung punerarya kumpara doon sa katapat. Marami din daw kasing nagrereklamo sa serbisyo nila. Hanggang sa lumaki, parang unti-unti ko na ring naunawaan yung mga nangyayari. Mas lalo rin akong naniwala na totoo pala ang mga aswang. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit parang naging karinderya ng mga aswang ang punerarya na yon. Hindi kasi yung sinagot ni Lola nung tinanong ko siya. Inisip ko na lang siguro na tama rin ang mga sabi-sabi na narinig ko na ang pamilya ng may-ari ng punerarya ay mismo mga aswang din. Isa rin kasi yun sa dahilan kaya walang nagpupunta roon. Umuugong kasi ang mga chismis na pamilya sila ng mga aswang at pinagpipyesahan nila ang mga laman loob ng mga patay na pinapaembalsamo sa kanila. Wala namang naapagpatunay sa kanila, maliban na lang sa akin na nilihim ko rin ng mahabang panahon. Ngayon lang na matanda na, wala na rin naman si Lola at matagal na akong umalis dun sa probinsya ng Leyte. Marami na rin naglipa ng mga kwentong aswang kaya siguro malakas ang loob ko na ikwento itong nangyari nung kabataan ko. Wala naman sigurong maghahabol sa akin. Hanggang dito na lang sir ang kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at mainarit ninyo.